Mag-iisang linggo na pala mula nung dumating kami dito sa Japan. Medyo nakakaramdam na kami ng pagkainip. Kaya naman nagkayayaan kami para mamasyal sa Nagasaki City. Ako si Baji, isang OFW sa Japan pero hindi mayaman. Alas 9:30 ng umaga, medyo makulimlim ang panahon. Kaya masarap mamasyal ngayon. Katunayan, first time lang namin sumakay ng bus dito. Kaya di pa namin ganong kabisado kung saan kami bababa. Kumbaga lakasan lang ng loob. Saka meron na rin naman kami mga experience dati doon sa mga pinanggalingan namin mga kaisya. Kaya di na rin kami gaano nag-aalangan dahil lahat naman ng bus na dadaan dito ay papunta lahat sa Eki o sa station. Kaya yung pauwi na lang ang problema at yun ang aalamin namin kung saan ba kami sasakay. At nakarating na nga kami dito sa Eki pero di pa rin namin alam kung saan kami pupunta. Basta nagkayayaan lang kami maglibot pero wala talaga kaming destinasyon. Kaya kung saan na lang kami dalhin ng aming mga paa. Pwede na tayo umuwi. Dito na tayo eh. Nang tayo punta dito ngayon. Ayan, at dito na kami ngayon sa Eki ng Nagasaki. Kaso hindi namin alam kung saan kami tutungo at ano. Wala kayong bike Gawa dito na ng rin first time tumungtong dito eh. Yung mga ganun eh, no? Bahala na kung saan mapupunta. Maya-maya ay pumasok muna kami dito sa loob habang pinag-iisipan pa namin kung saan talaga kami pupunta. May wifi. Hanggang sa makakita kami ng isang robot na pulis. Pagkatapos hinanap namin yung GU saka yung Uniqlo. Pero ibang Uniqlo yata yung nakita namin. Ayun o, nawala yung L. Uniqlo lang. Kaya akyat muna kami sa third floor at dito nga namin nakita. May mga nakita rin kami mga sapatos dito na ang gaganda. Kaso wala naman kaming pera. Amasahe lang ang dala namin sa pangkain dahil di pa naman kami nagsisimula magtrabaho. Kaya wala pa kaming panluho. Hanggang window shopping lang muna tayo. So dahil wala pa kaming pambili ng mga ito, lumabas na kami. Naglakad-lakad ulit. Ang ganda ng Nagasaki ano? Ito palang Nagasaki, isa sa mga hinulugan ng atomic bomb. August 9, 1945 noong World War II. Pagkatapos sa Hiroshima, ito naman ang binomba. Kaya pagkabisado na namin dito at meron na kaming pera, ipapasyal ko kayo sa mga magagandang lugar dito. Sa ngayon ito lang muna. So habang naglalakad kami ay naisipan namin puntahan yung Nagasaki Atomic Bomb Museum. 160 yen lang naman ang pamasahe. Kumbaga minimum lang. Dahil di pa nga namin kabisado kung saan kami bababa ay napasobra kami ng isang bus stop. Dito tuloy kami napunta sa Nagasaki Peace Park. Pero okay lang, after dito babalik na lang kami dun dahil malapit lang naman. Medyo mataas din pala dito kasi bundok. Depende kasi kung saan mo gustong dumaan. Kung gusto mong maghagdan, pwede naman kung tinatamad ka. Kung gusto mong mag-escalator, pwede rin. Sinubukan namin maghagdan nung una pero nakakapagod. Kaya lipat kami dito sa escalator. May choice naman eh. Pwede kami maghagdan, pwede kami mag-escalator. Yung ang ginawa namin, hagdan kami. Mataas pala. May pagod. Dito ka lang makakita ng escalator sa bundok. Bundok to pero may escalator. Ganda naman pala rin. Sulit ang punta oh. 160 lang ang pamasahe mula sa Nagasaki Station. Mararating muna tong park na to. Peace Park. Ayan o. Ayos, Gar. Ganda rito. 160 lang. Ayan. At ito nga pala yung itsura ng entrance niya. Parang may malaking lapida tapos may mga kanji na nakasulat kaya di ko naintindihan. At sa likod naman mayroong fountain. Makasaysayan tong lugar na to. May Warrior Peace Park na to. Yan yung mga natirang debris ng binomba to. Ayan. Siguro dating building to bago yung panahon pa ng World War II, dating building to. Isa rin to sa natamaan ng atomic bomb. Yung natirang debris. Hindi ko alam kung anong klaseng building nung araw to. At ito naman pala yung Nagasaki Peace Statue. Hindi pala ito basta-basta statue dahil sinisimbolize pala nito ang hope at memorial peace. Napaka makasaysayan ng lugar na to. Hindi naman talaga ako magaling sa mga dokumentaryo. I-search nyo na lang sa Google o panoorin nyo sa YouTube para mas maunawaan nyo kung ano talagang ibig sabihin ng mga nakikita nyo sa video. Ilang minuto nga lang pagkatapos namin magpicture at mag-video ay bumaba na kami para lumipat naman sa Nagasaki Atomic Bomb Museum dahil halos magkalapit lang naman sila. Mga 10 minutes walk lang nandun ka na. Grabe talaga yung lugar. Kung titignan mo, nakaka-amaze talaga. Parang bumabalik ako sa taong 1945. Labas pa lang nakakamangha na. Kaso nga lang pagdating namin sa gate ay sarado pala. Palibasan Nagayasumi nga pala. Kaya umalis na lang kami at naglakad ulit
para makahanap ng makakainan dahil gutom na kami at di naman kami nagagahan. At dito nga pala kami napadpad sa may raminan. Sa sobrang aliw namin, di namin namalayan na alas 12 na pala ng tanghali. Makulimlim kasi, saka malamig. Talagang di mo mamamalayan ng oras. Bali isang tsaang nga pala in-order namin at isang ramen. Bali sit na yan kasi may karagi pang kasama. Habang hinihintay namin maluto yung order namin ay pinaplano na ulit namin kung saan kami susunod na pupunta. Dahil may oras pa naman kami kaya okay lang na maglakad-lakad pa. Maya-maya pa ay dumating na nga yung order namin kaya binanatan ko na agad habang mainit-init pa. Ang sarap talaga ng ramen. Halos isang taong ko rin tong di natikman mula nung umuwi ako ng Pilipinas. Kaya sobrang namiss ko talaga kumain nito. Pagkabayad nga namin ay naglakad ulit kami kahit alam namin na wala kaming direksyon. Basta lakad lang kami hanggang sa mapadpad kami sa mall na ito. Kaya nagkayayaan naman kami sumakay dito. At ito nga bumili kami ng ticket. 500 nga pala para sa adult at 300 naman para sa mga bata. Bali isang ikot lang pero tumagal lang 10 minuto. Kaya sulit na din kahit papano. Pagkababa nga namin ay muntik pang maiwan ng kasama namin yung wallet niya. Uri na lang nakita ng hapon kaya naibalik agad sa kanya. At habang bumababa kami sa escalator ay may napansin akong mga libro sa gilid ko. Para siyang Tsutaya bookstore sa Nagoya. Bali nilakad na lang pala namin papunta sa Eki at malapit naman na dahil halos buong araw na kami naglalakad kaya narating na rin namin yung bus station. Habang naghihintay kami ng bus na sasakyan namin ay may lumapit sa amin ng mga kababayan na trainee. Kasama pala si Sergic, yung supervisor sa kaisya namin. Kwentuhan ng konti, tanungan ng konti habang dumating na yung bus naming sasakyan. Kaya nagpaalam na rin kami sa kanila. Paano? Doon na kami. Sige, Lods. Kita tayo dun sa pato. Doon na kami. Sige, pare. Ingat kayo. Ingat. Sana Thank you. kami sa next vlog mo, pare. Sama na kayo dito. Sama na kayo. Pagsakay nga namin ng bus ay nakapagpahinga na din ako at ang mga kasama ko. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking kwento at maraming salamat sa ilang minuto.